Nag-message po ako kay General Buendia. Nakukunin ko na po ang sahod namin dahil magpapasko na po. Wala pa rin po kami sahod. Doon na po nagsimula ang aming hindi pagkakaunawaan. Okay. Minessage niya po ako ng extortion na raw po ang ginagawa ko. Importante itong mga sinasabi ko rito, ha? Apa, sir? Ikaw ba'y nagsisinungaling o ginagamit mong programa namin? Hindi po. Kapag ikay sinalang ko sa polygraph test, papasa ka kaya? Opo. Seryosong akusasyon to kay General Carlos Buendia. Yes, sir. So, ang pera ngayon kay Mr. Gongguan. Opo. Okay. Pwede niyo ba, sir, patawagan si Mr. Gongguan, ibigay ng pera dito para tapos na tayo? Tulungan na lang natin, sir. Okay, sir? I appeal to you, tulungan niyo na. Okay, sir? Sige po, tatawagan Okay. ko ngayon po. Thank you so much, sir. Tatawagan ka namin for an update. Maraming salamat. Okay. 少姐啊，少姐，吃饭。 Kamakailan, sunod-sunod na operasyon ang ikinasa ng mga otoridad laban sa ilegal na operasyon ng POGO sa bansa. Kasunod ng mga insidente ng kidnapping at iba pang aktibidad sangkot ang ilang POGO workers. Ito na rin ang nag-udyok kay alias Diego para personal na magsumbong sa bitag. Si Diego, isang Army Reservist. Nirereklamo ko si Brigadier General Carlos Buendia ng 2nd Task Brigade AFP Reserve Command, Camp Aguinaldo, dahil sa iligal na paggamit at pag-deploy niya sa aming mga reservists sa isang Chinese national, Rico Gu o Xiao Hugu, at iligal na nagpapatakbo ng mga pogo sa Clark, Pampanga. 3 buwan daw nagsilbi si Diego sa Chinese national gamit ang mga iligal na dokumento mula kay General Buendia. Pinangakuan kami ni Brigadier General Carlos Buendia ng buwan ng sahod na 35,000 at pag-issue ni Brigadier General Buendia ng mga peking MO, mission order at LO, letter order, para kami ay makapagdala ng mga baril na walang lisensya o dokumento. Hiling ni Diego, matuldukan ang pang-aabuso raw sa kapangyarihan ni General Buendia. Sana po masolusyonan na ito. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Kasama natin ngayon si alias Diego, ang nagre-reklamong reservist. Alias Diego, magandang hapon sa iyo. Ganda nga po, Sir Ben. Okay, nare-reklamo mo si Brigadier General Carlos Buendia, 2nd TAS Commander ng Armed Forces of the Philippines. Tama? Yes, sir. Siya ba'y reservist? Sa command lang ng reservist o talagang ano bang pagkaalam mo rito? Brigade Commander po siya ng 2nd Task Brigade. Reservist po siya. Reservist? Reservist din siya. Yes, sir. Ang reklamo mo rito, ginagawa kayo mga security escort. Yes, sir. Ang pagtalaga sa inyo mga security escort, naka-uniforme ba kayo? Naka-uniforme kami minsan, sir. Tapos pinagdadala po kami ng mga mahabang baril na walang mga lisensya. Okay. Dahil reservist kayo, yan bang mga suot ninyo na yan? Ganyan ang pag nag-escort kayo? Yes, sir. Ang hawak mo rito parang, ano ba to? Glock ba to? Ronnie kit po. Ronnie kit yan, pero anong sa loob? Glock 19? Apo. Full auto o single? Full auto po. Good, okay. So, itong isa kasama mo, M16 to AR-15. Yes, sir. Nagsimula po kasi ang reklamo kong ito. Noong December 5 po, umalis na po kami sa may Clark, Pampanga. Nag-message po ako kay General Buendia. Nakukunin ko na po ang sahod namin dahil magpapasko na po. Wala pa rin po kami sahod. Doon na po nagsimula ang aming hindi pagkakaunawaan. Okay. Minessage niya po ako ng extortion na raw po ang ginagawa ko. May ipinangako ba sa iyong babayaran ka sa pag-escort ninyo? Kasi una sa lahat, ang reservist, walang sweldo. Yes, sir. Volunteer kayo eh. Okay? Siyempre, pag reservist ka, nagtitraining yan. Tama? Yes, sir. Ilang buwan ka na nagtitraining as reservist? Graduate pa po ako since 2009 po. Graduate ka ng 2009. Pero civilian ka talaga. Weekend ka lang. Parang ganon. Tama? Yes, sir. Nagre-report po. So, nagre-report ka lang sa weekend. Pero may trabaho ka talaga. Meron po. So, maliban sa iyong pagiging reservist, may trabaho ka sa labas, kaya lang sa weekend, Sabado, Linggo, nagre-report ka sa headquarters. Yes, sir. Ang nakukuha mo rito sa reservist, ay normally, binibigyan din kayo ng sinasabing mission order yung sa mga baril. Tama? Yes, sir. Binibigyan ba kayo ng permit to carry? Wala, sir. Mission order lang. Yes, sir. Paano napili kayo na General Carlos Buendia
na mag-escort sa Chinese national na Pogo. Paano nangyari ito noong December last year? Kwento mo sa akin. Nagtanong po siya kung sino may mga baril sa amin. Kahit walang lisensya. Ayun na po ipapadala niya sa isang Okay. Chinese national. So, ilang buwan kayo nag-escort? 4 na buwan po. Sa 4 na buwan na yan, saan kayo pumaposte? Sunod-sunod kayo dyan sa Checo? Ay, sa Checo, sa Pogo Chinese businessman? Naka-check-in po kami sa Castle Hotel. Nasa 8th floor po yung Chinese, 7th floor kami. Okay, so 8th floor, 2nd floor kayo. Doon kayo Seventh sa hotel. Yes, sir. Sa baba lang kayo naka-secure. 7th floor po, sir. 2nd floor. Yes, sir. Lumalabas ba malibit yung Chinese national ng Pogo? Paikot-ikot lang po sa loob ng Sa loob ng building? Yes, sir. So, in other words, sa loob lang kayo ng gusali, nag-escort na tapos naka-uniforme kayo ng army. Ginagamit po namin yung uniform sir paglalabas po. Paglalabas kayo, Pag may pupunta ng ibang Chinese. may pupuntahan ibang Chinese. Pag sa loob kayo, anong suot ninyo? Casual attire po, mga polo shirt. Pero may bit-bit kayong gamit. Yes, sir. Yan ay reservist niya, tama siya. Yes, sir. Bakit kayo nakaganyan? Nasa loob pa kami ng office ng Sinlong International. Ganyan ang itsura ninyo. Yes, sir. Nasa loob po. Pag lumalabas kayo ngayon ng opisina, anong sasakyan ang gamit ng Chinese? Suburban po. Suburban, bulletproof. Hindi po. Ang Suburban, first row, second row, third Yes, row. sir. Ikaw kuminsan sa Yes, sir. katabi ng driver. Napapalitan po kami. Kung yung isa sa likod. Yes, sir. Ganyan na ang formation ninyo pag nag-escort kayo dito sa Chinese Yes, Pogo. sir. Importante itong mga sinasabi ko rito, ha? Apa, sir. Ikaw ba'y nagsisinungaling o ginagamit mong programa Hindi namin? po. Kapag ikay isinalang ko sa polygraph test, papasa ka kaya? Opo. So, seryosong akusasyon to kay General Carlos Buendia. Yes, sir. Nakaabot ba doon sa inyong VIP na Chinese Pogo na hindi kayo nasiswelduhan nitong si Carlos Buendia? Yes, sir. Minessage ko po yung tagas pagpasweldo ni Chinese. May message po ako na sabi, kunin ko raw kay General Buendia yung sahod namin. So, anong sinabi ni General Buendia nung sinabi ninyo? Sir, nasan sweldo namin? 4 na buwan na kami nagsisweldo. Nung na-message niya po ako, sir, ng extortion na ginagawa ko, doon na po ako nabahala sa katayuan ko. Kaya nagpunta po ako ng kampo, nagsumbong po ako ron kung ano kong marapat gawin ko. Sinong kampong? Saan kampo? Sa Aprescom po, OJRS2. Okay, ano sinabi ng Aprescom? Kung ano pong mga nangyari, present ko po at pinakita ko yung mga MO at LO. Doon ko na laman na yung in-issue pala sa ni Brigadier Buendia ay hindi pala authorized at ay naipeke. Magandang hapon, General. Ay, magandang hapon po. Si Ben Tulfo po to, live po tayo, General, sa People's Television. Ayun po, magandang hapon po sa inyo, Okay. Mr. Tulfo. General, kami po ay napatawag sa inyo, General, kasi isa sa mga reservists ninyo pumunta sa amin, parang ay inaakusahan po kayo, sinusumbong po kayo sa illegal po na pagtatalaga sa kanila, parang reservist daw sila, pero nag-secure sila ng Chinese national sa Pogo. Ano pong masasabi niyo rito, General? Gusto ko lang linawin muna kung totoo ba to o hindi. Opo. Voluntary So, po yan. well, I-issue natin ng tulong noon na wala silang matrabaho ng araw. Kayo ba yung nagbigay sa kanila ng referral na magtrabaho dito sa Chinese national na sa Pogo? Ay, hindi po, sir. So, ano-anong business niya, sir, para maghanap po ng mga security escort? Siya ba'y nasa Pogo? Ang kanila pong corporation ay Sinlong Corporation, Aha. developing lands in Clark and Free Zone. Ito ba'y something to do with Philippine offshore gaming operations? Ay, wala po. Kwan po yan. Meron po siyang ginawa affidavit sa akin. Pero sir, yun ang sinasabi niyo, sir. Ano bang trabaho nitong si ikaw nag-secure ka rito ng 4 na buwan, tama? Yes, sir. Anong trabaho nitong si Chao Hugo? Siya po- Si Rico alias Rico. Nagpapatakbo po ng mga illegal na pogo sa Clark. Sino nag-hire sa iyo? General Buendia, sir. Sino ang dapat nagpapasweldo sa iyo? General Buendia po. General Buendia, narinig nyo? Nung nirefer mo sila kay Rico, alam niyo ba sir na sila ay civilian ba or anong capacity? Civilian or reservist? They are there as a civilian. Kasi po si Mr. Rico Mr. Rico po, nangangailangan po ng mga tao na pwedeng magbantay sa kanya daw. Sabi Okay. niya, sige, try ko, maghahanap tayo. Okay. Kung nag-volunteer po sila. Paano po ninyo na-refer itong nagrareklamo na to become a security escort, samantala wala naman silang security license? Nirepair ko lang ho sila dahil sabi ni Mr. Rico ko, kailangan niya ng tao at Well, tingin lang daw sa kanila, hindi naman talaga active security.
Do you have a firearm? Yes, sir. Licensed firearm Yes, ka? sir. Meron ka bang permit to carry? Yes, sir. Permit to carry yan? Yes, sir. Okay. So dahil may permit to carry ka, yun ang firearm mo Yes, sir. to secure a VIP. Yes, sir. Bakit yung gamit mo dyan, Ronin kit na 9mm, kanino yan? Pinairam lang po sa akin ng kasama ko. General Buendia, pinahiram mo ba yung iyong M16 or AR-15? Never po. License po yung aking M16. Hindi But po don't you pwedeng- think, sir, na hindi bawal yung pagpapahiram ng M16? Assault weapon ho yan? Hindi dapat binibigay sa civilian Never- because, never sir, po yan. sir, Never ganito, po. sir, ano? I am a VIP, high profile, high risk. Kabisado kong protocol. I know exactly what it is to be an army. So I have my own mga Ranger Special Forces na nagsisecure sa akin. Kung sakali, sir, ako nagpahiram ng aking M16, I will be accountable because I am also licensed. I never give my own firearms sa mga tao ko because hindi standard issue yan, sir. It's assigned to me. Kung sinasabi mo license, rule number 1, bakit mo pinahihiram yung M16 mo sa tao na nagsisecure? Now you're linking yourself na abetting, helping, because illegal po yan pagpapahiram ho ng M16 na hindi ikaw ang may gamit kasi pag nakadisgrasya yan, sir, pananagutan mo yan, sir, eh. Never ko pong pinahiram ang aking M16. Hindi ko nga po nilalabas ng bahay ko yan. Sabi mo, sir, sa iyo yung M16 ng nitong kanila lang. Well, kasi nakikita yung sinasabi ng litrato kasi sa cellphone lang po tayo. Sabi mo kanina, sir, na pinahiram mo doon sa security. Hindi po. Ang sabi ko po, meron akong M16 pero never kong pinahiram ang aking M16. Okay. So, General Buendia, umaamin po kayo na talaga na-secure nyo to, na napatrabaho nyo dahil sa iyo, naging instrumental ka, nakilala nila si Rico ko. Opo, pinakilala ko po sila. Bakit po nagrereklamo to na wala po silang sweldo? Anong sinabi ni General Buendia nung makita na hindi ka pinasisweldohan? Ayun, sinabi niya po sa akin na extortion na raw po yung ginagawa ko sa paniningil. So, unang-una po, wala po akong sinasabing siya nag-extortion. I vehemently deny. Pangalawa po, si Mr. Rico ko nagsasabi talaga mismo na sila'y nabigyan ng sweldo. Paano bang pasweldo sa inyo? Nakatanggap ka ba ng allowance or anything? Binibigay ba sa deposit or cheque or pera? Tapos binibilang ba sa iyo? Nireresibuhan ka? Nakaranas po kami isang buwan na sahod. Okay, sandali. Sa isang buwan na sahod, may payslip ka. Yes, sir. Nasa sobre. Nasa sobre. Anong nakasulat dun sa sobre? Pangalan lang pa sa halaga. May pinarmahan ka ba na yun ay serbisyo mo? Wala, sir. Paunang buwan, nakaranas kayo. Magkano natanggap mo? 35, sir. 35,000. Yung una. Yes, sir. Okay, sa envelope. Yes, sir. So, nakita mo, binigay sa iyo. Pangalawa, pangatlo, pang-apat na buwan, wala ka ng sweldo. Wala na, sir. Sinabi mo ba kay General Buendia yan? Yes, sir. Kung hindi po totoo, hindi sila sinwelduhan. Meron pong affidavit si Mr. Rico ko na sila ay naswelduhan. Kinausap ko si Mr. Rico ko at sinwelduhan na raw po sila. Sir, meron ba bang proof and papers or documents or audit trail na may pera hong binigay sa mga tao natin? Meron po. Saan po ang mapapakita ninyo? Yung affidavit po ginawa Ay, hindi affidavit, sir. Iba po, sir. Eh. Sir, iba po yung affidavit na nagbayad. Come on. Gusto ko po makita sa inyo na alam nyo, tao ninyo to, nirefer nyo sila, na nagre-reklamong hindi pinasisweldo, pero parang lamya po kayo eh. Lamig po kayo, sir. Parang lumalabas, sir, na parang wala kayong pakialam sa mga tao ninyo. Kawawa naman. Kung ito'y mga tao ko, sir, pagtatanggol ko to dahil nagserbisyo eh. General Buendia, matagal na tayo nag-uusap at umabot pa tayo sa mga NLRC. Anong ginawa niyo sa NLRC? Ginapang nyo. Ang layo ng desisyon ng arbiter sa ikinaso ko. Lagi ako nagpapamessage sa inyo. Sino sa arbiter ng ginapang doon? Sabihin mo sa akin, gagapangin ko rin yun. Total. Paano kayo maggapang hindi ko nga kilala yung mga arbiter dyan. Paano mo sasabing, anong kaptibayan mo nang naggapang kami ng arbiter? Di wala nga akong kilala dyan sa arbiter na yan. Ang kinaso ko, non-payment of salary. Ang dinesisyon ni arbiter, illegal dismissal. At paano ka tingnan mo na lang yung decision ng labor, no? Total, ayoko na magsalita, no? Ayun na nga po desisyon. So, sandali na lang. Sir, hindi po labor ang pinag-uusapan dito, services for security. Ang sa akin lang, sir, can you go kay Rico ko and tell him exactly, bayaran mo mga tao ko, nagkakagulo na, pati pangalan mo nadadali. Kasi kung akong tatanungin, sir, mukhang may duda po ako doon sa sinasabi ninyo, sir, at sa sinasabi ng tao mo eh. Mas malaki pong moral authority ninyo. You're supposed to be standing in a moral high ground to defend your people. Kawawa po sila, sir eh. Ang kasalanan lang nila, sumunod sila sa utos mo. Kung talagang hindi sila sinweldo, back to yung dalawa, yung tatlo, sinaamin talaga nakatanggap sila ng sweldo. May mga apidapit po yan eh.
Sir, okay. Ako kasi, sir, nag-investigate ako, sir, sa logic for logic, sir, eh. Yeah, I will talk to you logic for logic. There seem to be a faulty logic sa nakikita ko rito. Sagutin mo yung boss mo, maging magalang ka, hindi ibig sabihin na tumatayo ako sa iyo, magiging hindi mo siya igagalang. Boss mo pa rin yan. Sir, kaya niyo po nasasabi na hindi nagreklamo yung tatlo dahil yung dalawang kasama namin ay kumpare nyo. Tapos yung isang kasama ko ay kapitbahay nyo lang dyan. Natatakot sila sa kanilang seguridad. Dahil, Paano matatakot subweldo yung mga tao? Bakit hindi mo nawin sweldo mo kay Mr. Gungon? So, ang pera ngayon kay Mr. Gunggon, Opo. General Buendia, So, can you just simply call Mr. Gongon na posible nandoon yung pera to see baka sakaling pwede niyo hong tawagan. It's just a phone call away. Okay. Ikaw ang tumawag dahil ikaw ang kausap. Pagkatapos natin, sir, tawagan mo. Opo. Huwag na nating dagdagan ng kabuisitan. Inaantay ko, gagawan mo ng solusyon to. At I know na you can do it. Malilit lang na tao to. Simple lang. Yaman na sa kanila yung hinihingi nilang pera. Tulungan na lang natin, sir. Okay, sir? I appeal to you, tulungan nyo lang. Okay, sir? Sige po, tatawagan Okay. ko ngayon po. Thank you so much, sir. Tatawagan ka namin for an update. Maraming salamat. Okay? Nagpapatawa lang po ako, ah. Wag makipagsubukan sa bitag, matutuyo utak nyo. Pag walang nangyari dito, itaga mo sa bato. Mag-iimbestiga kami para malaman kung sino sabi ng totoo. Pag kaming nang himasok, iba na. O, sige. In the meantime, pasok ka na sa amin, matulog ka na mahimbing, kumain ka na masarap, relax ka muna. May misis ka ba? wala po. May girlfriend ka? Meron po. Date muna kayo. Nakita niyo yung estilo ho namin? Nag-iisang kakaiba. Pambansang sumbungan. #, ipabitag mo.